Si Christian Albert Siangasa, na kilala bilang pambansang marites, ay naging sentral na figure sa social media sa gitna ng conflict ni Bacolod Mayor Albi Benitez, Nicky Lopez Benitez at Ivana Alawi. Sa halip na manahimik, naging aktibo si Sian sa pagtatanggol kay Ivana. Isang hakbang na nagpalalim pa sa diskusyon at nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa publiko at mismong pamilya Benitez. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa-like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Matapos mabanggit ang pangalan ni Ivana sa bawsi complaint ni Nicky Benitez laban kay Mayor Albi, agad na nag-Facebook post at nag-live si Siangasa para ipagtanggol ang aktres. Binatikos niya si Nicky, tinatanong kung bakit idinadawit si Ivana, gayong matagal nang hiwalay ang mag-asawa at 6 years old pa lang si Ivana noong naghiwalay sila. Madam Benitez, hiwalay na po kayo ng mister nyo 2003 pa lang. Bakit po si Ivana ang dinadawit nyo? 6 years old pa lang po si Ivana nung naghiwalay kayo. Pahayag ni Sian. Hindi lang dito nagtapos ang kanyang depensa. Paulit-ulit niyang binigyang diin na marami ng babae ang dumaan sa buhay ni Albi sa nakaraang 2 dekada, kaya't ang labo daw na si Ivana ang pinag-iinitan. Dagdag pa niya, sinisira niyo ang pangalan at imahe ng tao na tumutukoy sa epekto ng issue sa reputasyon ni Ivana Alawi. Sa kanyang mga live at post, pinuna rin ni Sian ang motibo ni Nicky Benitez sa pagsasampa ng reklamo. Tinawag niya itong questionable at tila retaliatory lamang. Lalo't matagal na raw hiwalay ang mag-asawa at marami ng ari-arian at financial support ang naibigay ni Albi kay Nicky. Ipinunto rin ni Sian na tila gusto lang ni Nicky na maghirap si Mayor Albi at hindi raw makatarungan na idamay pa si Ivana na wala namang kinalaman sa marital issues ng mag-asawa. Matapos ang kanyang viral live stream, biglang nag-deactivate si Siangasa ng Facebook account. Ito ay kasunod ng cryptic na post ni Victorias City Congressman Javi Benitez, anak ni Albi at Nicky, na simpleng @ChristianGasa lang ang laman. Ang post ay agad na nag-viral at umani ng libu-libong reactions at comments. Karamihan ay nagtatanong kung nasaan na si Sian at kung natakot ba siya sa pamilyang Benitez. Sa Reddit at iba pang platforms, naging usap-usapan ang biglaang pagkawala ni Sian. May ilan na nagsabing damage controller lang siya ni Ivana at Benitez. At may mga nagduda kung may bayad ang kanyang pagtatanggol. May mga netizen din na nagsabing ginagamit ni Sian ang kanyang impluensya para protektahan ang mga kaibigan. Habang ang iba ay naniniwalang may personal siyang agenda o posibleng kabayaran. Ang papel ni Siangasa ay hindi lang basta tagapagtanggol. Sa digital age, naging amplifier siya ng narrative mula sa kampo ni Ivana at Benitez. Nagbibigay ng alternatibong pananaw at naglalagay ng duda sa motibo ng complainant. Ang kanyang mga pahayag ay nagpalakas ng depensa ni Ivana sa mata ng publiko, ngunit nagdulot din ng backlash at suspetsa kung siya ba ay binayaran o sadyang loyal lang sa kanyang kaibigan. Sa kabila ng kanyang intensyon, ang biglaang pag-deactivate ni Sian ay nagpakita ng limitasyon ng social media influence kapag naharap sa tunay na kapangyarihan ng political elite. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng haka-haka. Takot ba siya sa legal na aksyon o simpleng ayaw niyang humarap sa mas malalim na gulo? Ang isyong ito ay nagpatunay kung gaano kalakas ang epekto ng mga influencer sa shaping ng public opinion. Ngunit ipinakita rin na may hangganan ang digital bravado kapag pumasok na ang mga tunay na makapangyarihan sa lipunan. Sa kabuuan, naging damage controller, tagapagtanggol at katalista si Siangasa sa kontrobersya. Ang kanyang papel ay nagbigay ng boses sa kampo ni Ivana at Benitez, ngunit ang kanyang sudden exit ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sa panahon ng social media, ang bawat kilos ng influencer ay may malawak na epekto, pero sa dulo, ang tunay na narrative ay madalas pa ring dikta ng kapangyarihan at impluensya ng mga elite. Ang pagsabog ng conflict sa pagitan ni Ivana Alawi at Bacolod Mayor Albi Benitez ay nagsimula bilang isang pribadong usapin ng mag-asawang Benitez, ngunit mabilis itong naging pambansang issue.
matapos lumabas sa social media ang umano'y affidavit ng reklamo ni Dominic Nicky Lopez Benitez laban sa kanyang asawa. Sa reklamo, inakusahan ni Nicky si Mayor Benitez ng paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Particular na ang psychological at economic abuse na umano'y dulot ng paulit-ulit na pagtataksil, panlilinlang at pampublikong kahihiyan. Bagamat matagal nang umiikot ang mga bulong-bulungan tungkol sa umano'y infidelity ng alkalde, wala raw sapat na ebidensya si Nicky hanggang sa mabasa niya ang Petition for Declaration of Nullity of Marriage na ipinasa ng kanyang asawa. Dito umano niya natuklasan ang pag-amin ni Benitez na nagkaroon ito ng 2 anak sa ibang babae at ang implied admission ng kasalukuyang relasyon kay Ivana Alawi. Ang pagsasangkot kay Ivana, isang sikat na actress at social media influencer, ang lalo pang nagpasiklab sa issue, lalo't may mga litrato at travel records na nag-uugnay sa kanila sa parehong lugar sa Japan at iba pang destinasyon sa labas ng bansa. Hindi nagbigay ng detalyadong pahayag si Ivana, ngunit mariin niyang itinanggi ang paratang at nilinaw na hindi siya ang girlfriend ng alkalde. Ayon sa kanya, profesional lamang ang kanilang ugnayan at may sarili siyang karelasyon na hindi politiko. Sa gitna ng iskandalo, nanindigan din ang kampo ni Mayor Benitez na matagal na silang hiwalay ng kanyang asawa bago pa man makilala si Ivana at iginiit na walang basihan ang pagkakadawit ng pangalan ng aktres sa reklamo. Ang mabilis na pagkalat ng issue sa social media pati na ang mga opinyon ng publiko ay nagbukas ng mas malalim na diskusyon tungkol sa privacy, kapangyarihan at pananagutan. Hindi lamang ng mga personalidad na sangkot, kundi ng mga institusyon at mismong lipunan na tumutok at humusga sa kasong ito. Sa ganitong konteksto, ang kontrobersyang ito ay hindi na lamang simpleng issue ng relasyon, kundi sumasalamin na rin sa mas malawak na usapin ng moralidad, batas at media sa Pilipinas. Ang conflict na kinasasangkutan nina Ivana Alawi at Mayor Albi Benitez ay umikot hindi lamang sa usaping personal, kundi sa masalimuot na aspeto ng batas, partikular ang Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang reklamong inihain ni Dominic Nicky Lopez Benitez ay tumutukoy sa umano'y psychological at economic abuse na nag-ugat sa umano'y pagtataksil ng alkalde at pagkakasangkot ni Ivana bilang third party. Ang RA 9262 ay naglalayong bigyan ng proteksyon ang kababaihan at mga bata laban sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso, pisikal man, sexual, psikolohikal at ekonomiko. Sa kaso ni Nicky, binigyang diin niya ang psychological abuse na dulot ng umano'y pagtataksil at panlilinlang ni Benitez, pati na ang economic abuse na may kinalaman sa pagtigil ng suporta at paglabag sa kanilang kasunduan bilang mag-asawa. Ang Section 5 ng batas ay malinaw na nagbabawal sa anumang gawaing magdudulot ng mental o emosyonal na pagdurusa sa babae. Kabilang na ang pagtataksil o pagkakaroon ng relasyon sa iba habang kasal pa. Ayon sa affidavit ni Nicky, matagal na siyang may hinala sa infidelity ng kanyang asawa, ngunit wala siyang matibay na ebidensya hanggang matanggap niya ang Petition for Declaration of Nullity of Marriage na ipinasa ni Benitez. Dito umano niya nabasa ang pag-amin ng alkalde na nagkaroon siya ng 2 anak sa labas at may implied admission ng relasyon kay Ivana Alawi. Bukod dito, ginamit din bilang ebidensya ang mga litrato at travel records na nagpapakitang magkasama sina Benitez at Alawi sa Japan at Baguio, pati na ang testimonya ng dating staff ng pamilya tungkol sa madalas na pagbisita ni Ivana sa isang pribadong bahay ng alkalde. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Benitez ang lahat ng paratang. Sa opisyal na pahayag ng kanyang legal counsel, tinawag niyang baseless and retaliatory ang reklamo ng kanyang asawa. At iginiit na ang kaso ay isinampa lamang matapos niyang simulan ang annulment proceedings noong 2024, dahilan para questionin ang motibo ng complainant. Ayon pa sa kampo ni Benitez, lahat ng ari-arian at suporta ay naibigay niya kay Nicky at patuloy siyang naglaan ng marangyang pamumuhay kahit sila'y hiwalay na. Binigyang diin din ng otoridad ni Benitez na ang pagsasangkot kay Ivana ay unnecessary at paglabag sa Section 44
ng RA 9262 na nagtatakda ng confidentiality ng mga detalye at pangalan ng mga sangkot sa kaso. Ayon sa kanila, ang paglalantad kay Ivana ay isang taktika lamang upang ilihis ang atensyon at palakasin ang simpatya para sa complainant sa harap ng publiko. Sa kabila ng pagkaladkad ng kanyang pangalan, nanatiling tahimik si Ivana sa mga unang araw ng issue. Sa mga naunang pahayag, nilinaw niyang wala siyang romantic involvement kay Benitez at profesional lamang ang kanilang ugnayan, partikular na may kinalaman sa proyekto sa Bacolod. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na sagot mula sa kanyang management tungkol sa legal na aspeto ng reklamo, ngunit mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon sa social media. Sa kabuuan, ang kasong ito ay nagpapakita ng komplikasyon ng bawsi kapag may sangkot na public figure at celebrity. Ang mga paratang ay batay sa kombinasyon ng circumstantial evidence, testimonya at mga dokumentong legal, ngunit nananatiling hamon ang pagpapatunay ng psychological at economic abuse sa korte. Parehong naninindigan ang magkabilang panig sa kanilang mga posisyon, at ang kasalukuyang proseso ay nakatuon sa paglalatag ng ebidensya at paggalang sa due process, habang ang publiko ay patuloy na sumusubaybay sa bawat detalye ng kaso. Ang conflict na kinasasangkutan ni Mayor Albi Benitez ay hindi lamang usapin ng personal na buhay at batas. Ito rin ay nakaugat sa malalim na kasaysayan ng politika at kapangyarihan sa Negros Occidental. Sa lalawigan na kilala bilang isa sa pinakamalalaking electoral bases sa bansa, ang mga pamilyang politikal ay may mahalagang papel sa paghubog ng lokal at pambansang politika. Isa sa mga pinakaprominenteng pamilya rito ay ang mga Benitez, na sa nakalipas na dekada ay lumitaw bilang makapangyarihang puwersa sa rehiyon. Si Alfredo Abelardo, Albi Benitez, ay hindi lamang kasalukuyang mayor ng Bacolod, kundi isa ring negosyante at dating kongresista ng Negros Occidental's 3rd District mula 2010 hanggang 2019. Kilala siya bilang isa sa pinakamayayamang mambabatas sa Pilipinas, na nagmula sa isang pamilya na may malawak na impluensya sa negosyo at serbisyo publiko. Ang kanyang ama at ina ay parehong mula sa Negros Occidental, at ang kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng mga negosyo sa gaming, media production at real estate. Bilang kongresista, pinangunahan ni Benitez ang pagpasa ng Sugarcane Industry Development Act na nagbigay ng suporta sa mga magsasaka ng tubo sa rehiyon. Siya rin ay naging aktibo sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng Tourism Highway at Loop of Silay at mga programa para sa edukasyon at scholarship. Bilang mayor, pinangunahan niya ang Team Asenso Bacolod at muling nanalo sa halalan noong 2025, patunay ng kanyang patuloy na popularidad at tiwala ng mamamayan. Hindi lamang ang Benitez ang may malalim na ugat sa politika ng Negros Occidental. Ayon sa mga pag-aaral ng Ateneo School of Government, 7 pamilya, Lacson, Marañon, Montilla, Benitez, Yulo, Ferrer at Alvarez, ang bumubuo sa tinatawag na political honey ng lalawigan, na nagdadala ng malaking impluensya sa lokal at pambansang eleksyon. Ang mga pamilyang ito ay nagpapalitan, nagpapamana, at minsan ay sabay-sabay na humahawak ng mga posisyon sa pamahalaan. Mula sa mga mayor, gobernador, hanggang sa mga kongresista at senador, ang Benitez ay itinuturing na modern political force sa Negros Occidental, na pinagsasama ang kasanayan sa negosyo, impluensya sa lehislatura at advokasya sa edukasyon upang baguhin ang direksyon ng pag-unlad ng lalawigan. Ang kanilang political machinery at network ay nagbibigay sa kanila ng leverage hindi lamang sa lokal na pamahalaan kundi maging sa pambansang politika, lalo na't ang Negros Occidental ay isa sa mga vote-rich provinces ng bansa. Sa kabila ng conflict, nananatiling aktibo si Benitez sa politika. Noong 2024, nagkaroon ng espekulasyon kung siya ay tatakbo bilang mayor muli, kongresista o kahit bilang senador. Sa huli, pinili niyang tumakbo at muling nanalo bilang kinatawan ng Bacolod's Lone District noong May 2025. Ang kanyang political group, Asenso Bacolod, ay patuloy na namamayani sa lungsod at nakikipag-alyansa sa iba pang malalaking pangalan sa rehiyon. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang bunga
ng personal na popularidad, kundi ng matibay na political network at suporta mula sa kanyang pamilya at mga kaalyado. Sa Negros Occidental, ang mga political dynasty ay hindi lamang nagpapalitan ng posisyon, kundi nagtataguyod ng mga long-term na proyekto at pulisiya na may malawakang epekto sa ekonomiya at lipunan ng rehiyon. Ang kasalukuyang kontrobersya ay naglalantad ng masalimuot na ugnayan ng personal na buhay, negosyo at politika sa Pilipinas. Sa likod ng mga headline tungkol sa umano'y relasyon at legal na kaso, mahalagang maunawaan na ang impluensya ng mga political dynasty tulad ng Benitez ay may malalim na ugat sa kasaysayan, ekonomiya at kultura ng Negros Occidental. Ang kanilang kapangyarihan ay may direktang epekto hindi lamang sa mga isyong personal, kundi sa direksyon ng pamamahala at pag-unlad ng buong rehiyon at sa mas malawak na konteksto ng bansa. Ang pagputok ng conflict ay nagbunsod ng sunod-sunod na pahayag mula sa mga pangunahing personalidad na sangkot, si Mayor Albi Benitez, ang kanyang estranged wife na si Dominic Nicky Lopez Benitez, at ang actress na si Ivana Alawi. Ang kani-kanilang depensa at paglilinaw ay naging sentro ng diskusyon sa publiko at media at nagbigay liwanag sa magkakaibang pananaw hinggil sa issue. Ang magkakaibang pahayag ng mga sangkot ay nagpakita ng lalim at komplikasyon ng kaso. Sa isang banda, ipinipilit ng kampo ni Benitez ang pagiging private matter ng issue at ang kawalan ng basihan ng mga paratang. Sa kabilang banda, nilalabanan ni Nicky ang pananahimik at hinihingi ang hustisya gamit ang legal na proseso. Si Ivana naman ay nanindigan sa kanyang integridad at nilinaw ang kanyang posisyon upang maprotektahan ang sarili at pamilya mula sa maling akusasyon. Sa huli, ang mga depensang ito ay nagsilbing gabay sa publiko sa pag-unawa sa tunay na nilalaman ng conflict, habang ang legal na proseso ay patuloy na umiikot at sinusubaybayan ng sambayanan. Ang conflict na kinasasangkutan ni Ivana Alawi at Mayor Albi Benitez ay lalong lumaki at naging sentro ng pambansang diskurso dahil sa pagkalat ng mga dokumento, testimonya at reaksyon ng media.